Recording in progress. Diretso na tayo sa discussion after nito. Halimbawa lang ito. Kung yung Gen Ed nyo, kahit mababa pa yung Gen Ed, sige, pagpalagay natin yung Gen Ed is nasa 78. Mababa yung Gen Ed. Tapos yung Prof Ed nyo, pagpalagay natin yung Prof Ed nyo, nasa 80, 88. Nasa 88. Tapos yung, halimbawa naman, yung major nyo naman, kahit siguro nasa 60, palagay natin 60, 63, yan, palagay natin 63, ganyan. Okay, so, pag nag-compute tayo niyan, siyempre, times 0.40. Tapos na yung calculator ko. Yan, calculator. Times 0.40 yan lagi. Itong dalawa, ito times 20 lang to. So, 78 times 0.20. Diba? O, yan. So, 15.6. Ito, 15.6 yan. Tapos, dun tayo sa Prof Ed, 88 times 0.40 naman to kasi 40% yan eh. So, 35. 35.20. Tapos yung major mo, times 40 din yan. So, 63 times 0.40 equals 25. 25.0, 0.2. Okay, total na natin yan. Plus 35.2 equals 60 plus 15.6. Oh, di ba? 76 na. 76 na yung score, yung rating, oh. Kaya sasabi ko, kahit pa gaano kababa yung major nyo, kapag nahata kayo nitong Prof Ed, kasi madali lang sana tong Prof Ed. Kung alam nyo, yung techniques, paano siya sagutan. Okay? Oh. Kahit pa siguro mas 60, 60, 60, 61 to, nasa 75 pa rin yan. Oh, di ba? Oh, ito ha, pagbutin niyo yung Prof Ed. Kaya dun sa Prof Ed discussions na ginawa ko, yung first lecture tsaka second lecture, nandun na yung strategies paano sagutan yung Prof Ed. Ha? Para mataas yung score nyo. Dito, malaking tulong talaga nitong Prof Ed kasi 40% yan. Kaya kung nahihirapan kayo dito sa major, hirap na hirap talaga kayo. Kahit anong gawing review natin, mahirapan tayo kasi hindi tayo sigurado kung anong lalabas sa major. So, siguraduhin mo na itong Prof Ed. Kasi situational kasi yung Prof Ed. Okay, so next time, kaya na yan. Ha? Kaya na yan next time. Ito si Rena. Sigurado na yan next time, Rena, ha? Sigurado na yan next time. Tapos, tingnan natin tong kay ano. Yung mga scores nyo, pataasin natin yan next time. Eto rin, oh. Sayang din to. Halimbawa, nag-81. Ito, nag-81 na sana yung Gen Ed mo. Kung napaakyat mo rin tong Prof Ed mo, kahit, kasi sa major naman, kahit alin dito, basta hindi bababa sa 50%, okay, yung rating mo, tapos 75 yung overall rating mo, pasado yan. Sayang, okay, sige. So next time, siguraduhin natin pumasa. Alright, so start tayo. Start na tayo. Okay na to. Hindi, hahabol na lang yung iba. Sige. So, kuha muna ng papel. Papel muna, tsaka ballpen. Sige. Or kung gusto nyo, 73. Ano yung ano mo dito? Kasi kayo wala dito ba si Samuel? Per category. Ayan, sige. Wala si Samuel doon. Okay. Start tayo. Sige, sagutan nyo muna to bago tayo mag-discuss. Eto, ang dami nito last time sa Gen Ed English. Ang dami rin nito sa sa Major English. Okay, ang daming lumabas nito. So sayang yung mga points. Sige, sagutan nyo muna to. Number 1.
A or B lang ha. A or B lang tong sagot dito. Okay, sulat nyo muna. Yung answer, wag nyo send sa group chat. Ha? I-send nyo sa akin, private message. Okay, yan ang number 1. Oh, next, number 2. Okay, number 3. A or B lang ang sagot nyo. A or B lang. Oh, number 4. Number 5. Oh, mabilis lang to. Madali lang to. Okay, oh, number 6. Yan. Okay, number 7. Yan. Number 8. Yan, number 8. Okay. Number 9. Right? And number 10. Oh, yan. Yan ang last number, number 10. Send nyo sa akin yung answers nyo sa Messenger. Messenger. Di-discuss na natin to. Di-discuss natin to. Naglabasan to. Okay, sige. Send nyo yung answers nyo. Close ko lang kasi kailangan kong baguhin. Ito. Open with Microsoft Edge. Yan. Oh, send na. Nandito na yung answer ni Ron. Ito na yung answers ni Ron. Para ma-discuss natin. Ano yung mga answers nyo? Send nyo na yan. PM ha, PM. Private message ha. Oh, si Ron pa lang nag-send. Ayan, si Jane Rose nag-send na. Okay. Si Ron tsaka si Jane Rose, meron na. Oh, yung iba. Ano yun na? 10 numbers lang naman yan. Kasi magdi-discuss tayo. Okay, di-discuss natin. Okay, Sammy. Oh, meron na. Okay.
Rena, okay, meron na din. O, ba't wala kang number 4? Pag hindi mo alam, i-guess mo na lang, ha? Guess na lang. Ganon din yan sa actual test. Pag hindi mo alam, guess mo na lang. Kasi sayang yung puntos. Sayang ang puntos. Okay. Okay, okay. Sino pa? Sino pang hindi nag-send? 1, 2, 3, 4. Apat pa lang nag-send. Apat pa lang nag-send. Luchi. Send mo na yan, Luchi. Jessa. May. Send nyo na yan. Sir, Sir, ako po ako yung po. Sami. Ay, ikaw yun. Walang iso. Alastik naman. No? Ikaw pala yung Sammy. Jessa May. Sammy. Okay, Sammy. Sige, Luchi. Si Luchi at saka si May. Si Luchi na lang at saka si May. Send mo na yan, Luchi. Ayaw pa i-send eh. Sige, di-discuss natin to. Discuss natin. Bago natin discuss, check muna natin, okay? Okay. Number 1. Sabi dito, a simple sentence daw, consist of, anong sagot nyo dito? Ang sagot dito, a simple sentence consists of one independent clause. Yan. Dapat ang answer dyan, one independent clause. Ay, di-discuss natin yan mamaya. Tama yung answer nyo. Tingnan nyo nga kung tama yung answer nyo. Okay. Okay, good. Di ba dapat matutunan nyo talaga to kasi meron nagkakamali, May nagkakamali. Okay, number 2. Punta tayo sa number 2. An independent clause, so yung independent clause daw contains, meron daw, ano? Okay, dito na yung kay Ruchi. Merong subject and a verb. Dapat merong subject yan, merong verb. Kasi yung independent clause, complete sentence yun. Dapat merong subject, merong verb. Imposibleng meron kang sentence na wala kang verb. Okay? Imposible rin meron kang sentence na wala kang subject. Dapat merong subject, merong verb ang isang sentence. Okay, so A ang sagot dyan. Tingnan natin yung mga answers nyo. Baka may nagkamali pa dito. Meron nga. Nagkamali dito. Meron nga. Meron nga nagkamali. Bakit naman ganun? Okay. Hindi lang meron. Ang daming nagkamali. Okay. Dami nagkamali dito ha. Number 2. Gen Ed English yan. A compound sentence daw consists of, yung compound sentence. Yung compound sentence, lagi yang merong dalawa. 2 or more independent clauses. Hindi kasi pwedeng isa lang. Kapag isa lang, simple sentence yon. Dapat 2 or more independent clauses. Okay, tingnan natin kung tama yung sagot. So, B ang sagot dyan. Mali na. Hindi pwedeng isa lang yan. Kasi kapag isa lang yan, simple sentence yon. Dapat dalawa talaga. Dalawa. Dalawa or tatlo or more. May mali na naman. May mali. May mali din. Okay. Ang dami nagkamali dito. Lago tayo dyan. Ang dami nagkamali. Okay, sige. Next, number 4. Independent clauses can be joined using, pwede mo daw i-join yung mga independent clauses. Dalawang independent clauses, tatlong independent clauses. Pwede mo silang i-join using coordinating conjunction. Coordinating conjunction yan. I-join mo sila using coordinating conjunction. Number 4. Okay, tama naman yung kay Ron. Okay, good. Walang answer dito si Rena. May nagkamali pa. Okay. Tama naman. Okay, so may nagkamali pa rin sa number 4.
Discuss natin yan mamaya para malaman nyo kung ano yung coordinating conjunction. Number 5. Alin daw dito yung compound sentence? Alin ang compound sentence? I like walking on the beach with my dog. Ito, simple kasi to. Isang complete sentence lang to. So, independent clause lang yan. So, ibig sabihin, hindi ito kasi simple sentence yan. Simple yan. Ito yung compound sentence. Dahil sa but. Okay, so yung answer is, ito. Letter B, number 5. Yan ang simple sentence dahil sa but. Oh, may mali. Ha? Compound sentence, ha? Hmm. Malalaman nyo paano gawin yung compound sentence mamaya. Didiscuss natin yan. Number 5, tama naman kay Lucci. Rena, mali din. Okay, kay Sammy, number 5. Tama naman kay Sammy. Okay. Kay Jane Rose, number 5, mali. Okay. Alright, sige, discuss natin yan mamaya. Tingnan nyo yan. Number 6. A complex sentence, complex sentence naman, consists of an independent clause. Meron daw siyang independent clause. Simple sentence. Plus dependent clause. So, meron siyang isang independent clause, meron siyang isang dependent clause. Okay? One or more independent clauses, tsaka dependent clause. So, letter B ang number 6. Okay? Serena, tama naman. Okay. Uchi, okay, good. Sammy, mali mali. Okay, Jane Rose, number 6. Mali din. Okay, sige, maintindihan yun mamaya. Number 7, a dependent clause can begin. Pwede daw mag-start yung dependent, ha? Dependent ang nakalagay dyan. Kaya dapat, pag nag-answer kayo, i-underline nyo na kaagad yung mga keywords. Dependent clause daw. Can begin with, pwede daw siyang relative pronoun. Pwede rin siyang subordinating conjunction. Okay, number 7 should be A. Okay. Tama naman yung kay Jane Rose, A. Kay Sammy, tama. Wala kay Lucci. Kay Ron, mali kay Ron. Number 7. Okay, yun ha. Subordinating conjunction yan. Relative pronoun or subordinating conjunction. Pareho yan sila ng usage. Okay, next, number 8. Ayun. I like him because he's funny, which is the dependent clause. So, underline ka agad yung dependent clause kasi yung hinahanap natin, yung dependent clause. Eto, tingnan nga natin, yung answer nyo dito, number 8. Dependent clause ang hinahanap natin, dependent. Pag sinabi mo kasing I like him, kumpleto kasi yan. Pwede mo kasing lagyan ng period yan. Complete yan. I like him, complete. So, ibig sabihin, independent yan. So, hindi yan ang hinahanap natin kasi ang hinahanap natin, dependent eh. Pag sinabi mo, because he's happy, because he's funny, kumpleto ba yan? Hindi siya kumpleto. 'Di ba? Kaya siya tinawag na dependent kasi nakadepende siya dun sa independent. Kapag wala yung independent, hindi yan kumpleto. Ito yung hinahanap natin. Dependent clause. Okay, Rena, number 8. Mali. Mali yung answer ni Rena. Pero number 8, tama naman. Wala kay Lucci. Kay Sammy, number 8. Tama naman. Kay Jane Rose, number 8. Tama naman. Okay. Tandaan ha, underline ka agad kung ano yung hinahanap. So, yun yung hinahanap natin. Dependent. Nakadepende lang. Number 9, which is a complex sentence daw. Ano daw yung complex sentence dito? Tingnan natin yung mga answers nyo. Kay Jane A. Okay, Jane Rose A. Kay Sammy. B kay Sammy. Kay Lucian, wala. Kay Ron. B. Okay. B kay Ron. Kay Rena. B din. Mali yan. Okay. Hindi B ang answer dito. A ang answer dito. Ang hinahanap natin yung complex sentence. Hindi yan ang complex. Ito dahil dito sa because. Ito naman, so ang ginagamit para to sa compound. Okay? Sa compound yan. Hindi yan sa complex. Maintindihan nyo mamaya kung bakit yan sa compound. Compound sentence yan. Ito yung sa complex sentence, yung because. Yan, okay? So letter A ang answer dyan. Dami na naman nagkamali. Ito yung mga basics sa English. Next, a compound complex sentence. Yung compound complex, combination yan ng compound tsaka complex sentence. Combination.
consists of two or more independent clauses. Two or more daw independent clauses. And, ah, anong answer nyo dito? Tingnan natin yung answer nyo. Okay. Two or more independent clauses. Kay Rena, A. Okay. Kay Ron, A. Kay Lucci, wala. Kay Sammy, A. Kay Jane Rose, B. Okay. So itong compound complex, combinations kasi siya ng compound sentence saka complex sentence. Kaya, pwede siyang merong isang dependent clause lang, or more. Okay? Isa or more. Two or more, dapat ito lang, isa or more. Ito dapat. Okay, yun. Ito ang answer natin, letter A. Sige, bilangin nyo yung score nyo. Yung correct answers nyo. Aaron, 6 or send nyo yung score nyo. Sige. Send nyo yung score nyo. Ilan yung correct answers nyo para ma-discuss natin to. Mabilis lang tong discussion na to kasi ito, pinaka-basic to sa English, ha. Tapos, ang daming lumabas nito nung actual test nung September. Oh, sino nag-take nung September? Tatandaan nyo to. Tatandaan nyo to mga sentences na ganito. Ito mga ganitong sentences. Nandun yan. Nandun yan. 4. Okay. 5 kay Jane Rose. Okay, 4. Okay. Itong mga ganitong sentences, nandun to nung Gen Ed tsaka sa Major. Lumabas to. Hindi ko to malilimutan. Ito, alam ko to kasi ang tagal ko na to tinuturo ko tong 4 types of sentence structure. Tinuturo ko kasi to sa IELTS kasi kailangan to sa IELTS. O, yun. Sige. O, discuss natin para maintindihan, ha. Discuss natin para maintindihan. Close ko lang tong recording ng klase ko kanina. Discuss natin para mas maintindihan. O, yan. Microsoft Edge. Okay. O, sige, sige. Kaya siguro, o yan. 4 types of sentence structure. Ito yung simple sentence. Meron tayong compound sentence. Meron din tayong complex at saka compound complex sentences. So yung simple sentence, ito yun. Okay? Yung simple sentence consists of one independent clause. So isang independent clause. Dito na lang para mas thick. Ha? Consist siya ng isang independent clause. Ano yung independent clause? Yung independent clause, kumpleto yun. Ha? Kumpletong sentence yun. Meron siyang subject, ayun o, meron siyang verb. Andan nyo yung question kanina. Merong subject, merong verb. Meron pang nagkamali dyan kanina. Ayun o, di ba? Independent clause, dapat merong subject, merong verb. O, merong nagkamali niyan kanina. Laging tandaan, ang isang kumpletong sentence, laging merong subject, laging merong verb. Pwede namang walang object. Baka iniisip nyo, SVO, subject, verb, object. Pwede kong sabihin, he left. O yung he left, meron sa subject, he, meron siyang left, verb. O isang kumpletong sentence na yun. Di ba? So wala siyang object. Meron siyang subject, meron siyang verb, wala siyang object. Kaya pwedeng walang object yung isang kumpletong sentence. Okay? Ayan. Ito, a simple sentence consists of one independent clause. So nandito rin yan. Yan o. One independent clause. O yan o. I like coffee. I yung subject, like verb. Okay, laging tandaan, kapag yung subject mo, I at saka you, yung verb niya will take the plural form. So, ibig sabihin, walang S. I at saka you. Pag yung subject mo plural, dapat walang S yung verb. Pag ang subject mo singular o Mary, yung S, yung verb mo merong S. S-E-S-I-E-S. Di ba? Yan lang, simple sentence. The earth goes. Mary did not. Di ba? Kompleto, isang kompletong sentence lang. Ganyan lang ang simple sentence. Isang kompletong sentence. Pag sinabi mong, my name is Jessa. Kompletong sentence ba yon? My name is Jessa. Kompleto ba yon? Anong subject doon? Anong verb? Sige, anong verb doon? My name is Jessa. Ano ang verb natin doon? May verb doon o wala?
Oh, may verb doon o wala? May verb doon? Meron, syempre. Okay, may verb doon. Automatic merong verb doon. Pag sinabi mo, my name is Jessa. O yan, meron tayong verb dyan. Ano yung verb natin dyan? Yung verb natin, yung is. Yan yung be verb or to be verbs. Okay, verb to be. Is, am, are, was, were. Yun yung mga verb to be. Okay, so kompleto pa rin yan. O yan ang simple sentence ha. Tandaan nyo yan. Dumalabas to sa actual test. Gen Ed tsaka major. Okay, pag na-master nyo to, sobrang dali lang ng mga exam sa English. O, next, ito naman, compound sentence structure. Yung compound sentence daw, ayan two or more independent clauses. So, ibig sabihin, dalawa or more simple sentences. Two or more simple sentences. Kasi yung simple sentence kasi, okay, independent clause yun. Kapag sinabi mo independent clause, simple sentence yun. Pareho lang yan sila. Ngayon, sabi ko nga kanina, ano yung discuss ko kanina? Nandito yon. No? Two or more independent clauses. Yan yung compound sentence. Tapos, eto. Compound sentence dahil sa but. Ito pa yung sinabi ko kanina sa last question ata yon. Ito pa, di ba? Compound to kasi dahil sa so. Ito yung complex. Bakit to compound? Dahil, teka lang, close ko muna. Compound yan dahil sa, ayan fanboys. For, and, nor, but, or, yet, so. Kapag gumamit ka ng fanboys, compound sentence yan. Huwag kalimutan yung acronym natin ginagamit dyan, fanboys. Kapag gumamit ka ng fanboys, compound sentence yan. Yan yung fanboys. For, and, nor, but, or yet so. Fanboys, compound sentence. Or kahit pa gumamit ka ng semicolon, compound sentence yan. Ayun semicolon. But, and. Mga compound sentence yan sila. Okay? Pero lagi mong tatandaan, sa compound sentence kasi dapat merong dalawang simple sentences na pinagsama mo. Pinagsama mo sila using coordinating conjunctions. Yung coordinating conjunction, sila yung fanboys. Sila yung fanboys. Pinagdugtong mo yung dalawang simple sentences, pinagsama mo yung dalawang sentences using the fanboys, using coordinating conjunctions or semicolon. Pag tinanggal mo yan, meron kang dalawang simple sentences. Tinan mo, I like coffee, period. Mary likes tea, period. Dalawa. Di ba? Yan Mary went to work, period. John went to the party, period. Dalawang simple sentences. Pinagsama mo lang sila using fanboys or semicolon. Lagyan mo na period yan. Dalawa yan. Our car broke down. Period. We came last. Period. Okay? Ganyan lang pag-construct ng compound sentence. Fanboys. Kaya yung kanina, fanboys, ayun So, nasa fanboys yan. Kaya compound yan. So, pag ang hinahanap kasi yung complex. So, kung alam mo na yung fanboys, compound siya, siyempre, automatic, dito ka na-answer. Di ba? Saan pa yung isa kanina? Yung, eto. Di ba? I like walking but my dog likes running. Pag tinanggal mo kasi yan, I like walking. My dog likes running. Dalawang simple sentences yan. Pinagsama mo using coordinating conjunction or fanboys. Itong but. Klaro yan Ang dami nito. Sayang yung mga puntos nyo dun sa Gen Ed. Kung English major ka, sayang yung puntos mo dito sa English major kasi marami rin to sa English major. Naglabasan to dati. Okay? Kaya nung basto, wala akong problema kasi kabisado ko na to. Lagi ko itong tinuturo kasi kasama to sa lesson ko sa IELTS. Sama kasi yan sa lecture ko sa IELTS, yung mga 4 types of sentence structure. Nandito yan The 3 ways to paraphrase and the 4 types of sentence structure. Sama kasi yan sa lecture ko sa IELTS, kaya kabisado ko yan. Itong discussions natin, ngayon, the 3 ways to paraphrase and the 4 types of sentence structure yan. Kasama kasi yan sa lessons ko. Okay? Yan Tandaan yan. Ako, ang daming lumalabas yan sa Gen Ed. Tapos next,
Yun ang compound. Next niyan, yung complex. Complex sentence naman tayo. Yung complex sentence, ito yung merong independent clause. Meron siyang independent, meron siyang isang independent plus a dependent clause. Meron din siyang dependent clause. Ano ba yung dependent clause? Yung dependent clause kasi, ayan, starts with a subordinating conjunction or relative pronoun. So, nag-start daw siya, yung dependent clause, sa subordinating conjunction or relative pronoun. Nandito yung question kanina. Consists of dependent clause plus independent clause plus dependent clause. Nandito yan. Dependent clause plus independent clause plus dependent clause. Tapos, yung isang question kanina, ayan a dependent clause can begin with relative pronoun or subordinating conjunction. Ibig sabihin, pag meron kang relative pronoun or meron kang subordinating conjunction sa sentence mo, complex sentence yon. Iba dito subordinating to. Kasi sa compound, ano yung ginagamit natin sa compound? Sa compound sentence, ang ginagamit natin yung coordinating conjunction, yung fanboys. Sa complex naman, subordinating conjunctions. Okay? Tingnan mo yung examples. Ito yung examples ng subordinating conjunctions. Wala dito ang fanboys, syempre. Walang fanboys dyan. For, and, nor, but, or, yet, so. Wala yun dyan kasi nga coordinating conjunctions yun sila. Ito naman kasi subordinating yan. So dapat memorize mo tong subordinating conjunctions. Ma-memorize mo tong relative pronouns. Kasi itong dalawang to, ito ang gagamitin nyo sa complex sentence. Yan ang gagamitin nyo sa complex sentence. Yan meron ditong because. Ayan because. So nandito yan kanina. Andyan yan kanina. Yan dependent clause, because, di ba? Which is the dependent clause. So, nag-start siya sa because, ito yung dependent clause mo. Meron pa yan dito. Yan because. Di ba? So, ito, compound to kasi merong fanboys. Ito naman, merong because, so complex sentence yan. Ang dami nagkamali nito. Yan, dami nagkamali niyan. Ganyan lang pag-identify ng complex sentence. Doon sa, ganito rin kasi yung sa actual test eh. Natandaan ko, ganito rin yung lumabas sa actual test talaga. Kaya dapat alam nyo to. Okay? Sige. Ngayon, tingnan natin dito. Sabi dito, yung examples, tingnan natin yung examples. We missed our plane because we were late. Sinong sasagot? Si Ron. Ron? Ron. Ron, makakasagot ka, Ron? Sige. Alin dito ang subordinating conjunction mo sa first example? Ron? Okay, Ron. Subordinating conjunction dito sa first example. Sige, ito yung example natin. Subordinating conjunctions. Subordinating conjunction. We missed our plane because we were late. Nasaan ang subordinating conjunction dyan? Anybody? Nasaan ang subordinating conjunction dito sa number 1? Subordinating conjunction. Because po. Because. Okay, very good. Tama, because. Yun. Ito ang subordinating conjunction. Ayan, nandito si because. Yan, okay? So, ibig sabihin, complex sentence. So, complex sentence. So, kaya lang, hanapin natin yung independent clause tsaka yung dependent clause. Nasaan dito yung independent clause? Sige, kahit sino. Anybody? Nasaan ang independent? Right. Sige, Jessa. We missed our plane. We missed our plane. Ito yung independent. Sige, Independent, yes yan yung po. independent. Nasaan naman ngayon ang dependent? Dependent clause. We were late. We were late. Ito yung dependent mo. Ito yung independent clause, IC. Ito yung dependent, DC. Okay? Agree kayo lahat? Sige, sinong hindi agree? Yes.
Agree, Rena? Agree lahat? O, sigurado kayo? Okay, o mali. Mali yan. Bakit? Bakit siya mali? Kasi nga, sabi nga dito, a dependent clause starts. Ayan starts daw with a subordinating conjunction. Kaya nga hinanap natin yung subordinating conjunction. Nasa ba yung subordinating conjunction? Yung because. So saan ka mag-start dapat? Sa because. Because we were late. O ayan ang dependent clause. Kasi pag sinabi mong we were late lang, kumpleto yan. Complete sentence yan. Hindi yan dependent. Independent yan. Ang independent, dapat merong subordinating conjunction or merong relative pronoun. Dalawa lang ang part ng complex sentence. Isang independent, isang dependent. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ihiwalay ang because. Okay? Ganyan pag-identify ng dependent clause tsaka independent clause. Okay? Klaro ha? Sige, number 2. Number 2. Sinong gustong sumagot sa number 2? Number 2. Sige. Sagot kayo para matutunan nyo to. Dapat, kasi ako, ang dami nito sa Gen Ed English. Sayang yung points nyo dito. Kung English major ka pa, sayang din kasi nasa English major din to. Number 2. Nasaan ang subordinating conjunction? Ano ang subordinating conjunction dyan sa number 2? Sige. When. 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 Tama, when. Ito yung subordinating conjunction. When. Tama. Ngayon, nasaan dyan ang dependent? Dependent clause. When she hears a noise. Okay, very good. When she hears a noise, ito na yung DC natin ngayon. Siyempre, ito na yung IC. Yan na yung IC. Our dog barks. Ayan. Independent clause na yan. Okay? Laging tandaan, yung dependent clause nag-start ng subordinating conjunction or relative pronoun. Number 3. Nasaan ang subordinating conjunction dyan sa number 3? After. After. Okay, after. Very good. Ito, after. So, nasaan ang dependent clause? Dependent. Dependent. After he got a phone call. Okay, After very he got good. a phone call. After he got a phone call. Yan ang dependent clause. DC. Yes. Ito ang IC natin. He left in a hurry. Yan, IC na yan. Last one. Do you know the man who is talking to Mary? Nasaan ang relative pronoun? Relative pronoun. Who. Who. Okay. Hindi to WH question dito ha. Relative pronoun to. Yung who dito is Yes. referring to the man. Referring to the man. So, relative pronoun yan. Ngayon, nasaan ngayon ang dependent clause? Who is talking to Mary? Okay, who is talking to Mary? Yan. Ito yung independent. Kasi yung question mark, dapat nandito yan. Do you know the man? Yun. Diba? Ganyan lang pag-identify ng dependent clause at independent clause. Nako, alam ko, yung mga nag-take ng test last time, matatandaan nyo to. Hinahanap yung mga dependent clause, hinahanap yung independent clause. Nasaan yung complex sentence? Matatandaan nyo yan sa Gen Ed. Gen Ed. Meron din to sa Major English. Kung sino yung Major English sa inyo, nag-take kayo last September, meron ito. Kaya sayang ang points nito. Dapat alam nyo to. Okay? Yun ha. Ganyan lang sa complex sentence. Ganyan lang ang complex sentence. Dapat merong subordinating conjunction or relative pronoun. Merong dependent clause, merong independent clause. Punta na tayo sa last na type of sentence structure, which is the compound complex sentence. Ito yung combination ng compound at saka complex. Okay? Combination siya ng compound at saka complex. A compound complex sentence is consisting of at least dalawang independent clauses. At saka isa or more dependent clauses. So dapat dito, meron kang dalawa or more na independent clauses. Meaning to say, ano yung independent clauses? Dalawang simple sentences. Okay, at least two simple sentences. At saka isang dependent or more dependent clauses. Ano ba yung ginagamit natin sa compound sentence?
two or more independent clauses. Two or more independent. Ano yung ginagamit natin para i-combine? Yung fanboys, tama. Oh. Yung fanboys yung ginagamit natin sa compound. 'Di ba? Para i-combine yung dalawang simple sentences. Ano naman yung ginagamit natin dun sa complex? Yung subordinating. Subordinating conjunction. Subordinating conjunction, ito yung sa complex. Coordinating conjunction, yan yung sa compound. Ayun. So, ibig sabihin, dapat dito sa compound complex sentence, meron kang isang subordinating, meron kang isang coordinating. At least isa. Halimbawa, nag-create ka ng sentence, nag-construct ka ng sentence. Meron kang tatlong subordinating conjunction. Wala kang coordinating, tatlong subordinating. O anong sentence yun? Anong sentence structure yun? Anong sentence structure yun? 4 ang sentence structure, di ba? Simple, compound, complex, tsaka compound, complex sentence. Meron kang tatlong subordinating conjunction sa sentence na ginawa mo. Pero wala ka namang coordinating, tatlong subordinating lang. Anong tawag sa sentence na yon? Anong tawag sa sentence na yon? Patay na. Hindi yun Ano, sir? compound complex. Complex lang yun. Complex sentence lang yun kasi gumamit ka lang ng tatlong subordinating. Tatlong subordinating, kahit ilang pang subordinating yan, kahit ilang subordinating conjunction pa yung ginamit mo, complex lang yan. Complex kasi subordinating lang ang ginamit mo. Okay? Halimbawa naman, gumamit ka ng tatlong coordinating conjunctions, tatlo sa fanboys ang ginamit mo sa isang sentence. Anong tawag sa sentence na yon? Compound. Compound lang yon kasi fanboys lang ginamit mo. Very good. Okay? Pero kapag meron kang compound at meron kang subordinating at saka coordinating sa isang sentence, yun ang compound complex sentence. Okay? Yun ang compound complex sentence. Meron ba yun sa question dito? Merong question ata dito. Compound complex consists of two. Yun. Ito pala. One or more. Wala naman siyang example. Ito na yung mga examples. Tignan mo. John didn't come because he was ill, so Mary was not happy. So, nasaan dito ang coordinating conjunction? Sa first example, nasaan ang coordinating conjunction? Coordinating ang hinahanap natin. So, Okay. So ang coordinating, fanboys, di ba? Coordinating conjunction, fanboys yan. Ayan, fanboys. So meron ka ng isang coordinating. Ngayon, nasaan ang subordinating conjunction dyan? Because. So meron kang isang subordinating. So, ibig sabihin, compound complex yan kasi merong isang coordinating, merong isang subordinating. Pero, dapat kasi meron siyang two independent clauses. Meron din siyang isa or more dependent clauses. O ngayon, nasaan ang dependent clause dyan? Sige nga, nasaan ang dependent clause dyan? Dependent. Dependent clause, nasaan? John didn't come. John didn't come. Nakalimutan nyo kaagad Di ba ang dependent clause? Because he was ill. Tama. Kasi ang dependent clause dapat mag-start ng subordinating conjunction. Lagi nyong tandaan, ang dependent clause dapat magsimula sa subordinating conjunction or relative pronoun. Di ba? Nagsisimula yan sa subordinating conjunction or relative pronoun. Ayan yan ang dependent clause. Laging tandaan yan Kasi alam ko, natatandaan nyo, nakita nyo to dun sa Gen Ed English last time, nung September. Meron yan lagi. Ito yung dependent clause. Kasi meron siyang subordinating conjunction. Ngayon, alam na natin kung nasaan yung dalawang independent clauses. John didn't come. Period. Yan na. Mary was not happy. Period. Pwede mo kasi itong tanggalin. Mary was not happy. Period. Dalawa na yung simple sentences mo. Yan yung dalawang independent clauses. Di ba? Ganyan lang Dapat alam nyo to. Napaka-basic nito. Nako. Ang dami pa naman itong lumalabas sa English, Gen Ed, saka Major. Next, dagdag puntos.
Dagdag puntos. Sayang ang puntos. Dito tayo sa next example. He left in a hurry after he got a phone call, but he came back 5 minutes later. Alin dito ang subordinating conjunction? After. After. Very good. Yan yung subordinating conjunction. Nasaan ang coordinating conjunction? But. But. Okay. Ito yung fanboys, di ba? But. Yun. Sige. Nasaan ngayon ang dependent clause? Dependent clause. After he got After he got a phone call. After he got a Very phone call. good. Okay. Kasi nakita mo na kung nasaan yung subordinating conjunction, doon ka magsimula. After he got a phone call. So yan na yung DC natin, dependent clause. Ito yung DC, dependent clause. Okay, ito yung IC natin. Independent. He left in a hurry. Ayun, IC. But, pwede mong tanggalin yan. Ito na yung pangalawa mong independent clause, IC. He came back 5 minutes later. Pwede mo rin itong balibaliktarin, ha? Pwede mo yung balibaliktarin. It doesn't matter kung ano yung structure niya. The above sentences are basic examples. In some cases, arrangements are possible. Pwede mong, because he was ill, John didn't come. So Mary was not happy. Pareho lang yan. Kasi meron ka pa rin isang coordinating at saka isang subordinating. After he got a phone call, he left in a hurry. But he came back 5 minutes later. Pareho pa rin yan. Okay? Pareho pa rin yan. Any questions? Basic, tinuro ko to kasi ang dami nitong lumabas last time. Ang daming lumabas to sa Gen Ed English tsaka sa Major English. So sayang ang mga puntos nito kung hindi nyo to alam. Sayang ang puntos kung hindi nyo to alam. Review lang. Pero siyempre, lagi tayong meron tayong mga quizzes lagi, i-compile ko yung mga quizzes natin, i-send ko sa inyo. Yung iba, ang dami pang mali doon sa binigay kong quiz kanina. Dami pang mali. Ibig sabihin, hindi nyo pinanood yung videos. Yung first lecture at saka yung second lecture. Kasi dun yun galing. Dun galing yun. Prof. Ed yun. Okay? Questions? May mga questions tayo. Ito lang muna yung discussion natin ngayon. Kasi kailangan ko itong i-discuss para sigurado na in case, hindi naman in case kasi laging lumalabas to sa actual test. At least, dagdag puntos na. Okay? At least, dagdag puntos na. Alright? May question. Tandaan, ha? Bawi tayo dito. Kahit pa siguro isipin mo na 60 lang yung score mo. Pag bumawi ka dito, siguradong pasado yan. So, next let, siguraduhin nating pasado, ha? Siguraduhin natin. Kaya tutulungan ko kayo dito sa Prof. Ed. Magkakaiba kasi tayo ng major. Sa English major, tutulungan ko sila siyempre. Tuturuan ko sila dito, English major. Pero yung ibang major, dito ko tutulungan, tsaka dito. Pero ito, sisiguraduhin ko to. Na mataas yung score nyo sa Prof. Ed. Kahit 88 yung score nyo sa Prof. Ed. 86, 88, yan. Ako nga yung actual test, nung let, mga 55 minutes ko lang sinagutan yung Prof. Ed. Sabi pa ng examiner, hindi mo to i-review yung answers mo. Sabi ko, wag naman, baka malito pa ako, baguhin ko pa. Di ba? Mga 55 minutes lang yon, tapos na ako sa Prof. Ed. Tapos yung score ko sa Prof. Ed, 88 pa. 88. Di ba? Kasi situational, comprehension kailangan doon. Kaya next meeting, Prof. Ed ulit tayo. Okay, Prof. Ed ulit tayo. Tutulungan kayo sa Prof. Ed para magaling kayo sumagot sa Prof. Ed. Okay? Questions? Siguro ang next meeting natin sa siguro Sunday na para mahaba yung time natin kasi busy ako ngayon sa Friday kasi pupunta ako sa PRC, nag-request kasi ako ng rating at saka ng passing certificate. Medyo busy ako. So sa Sunday na siguro next meeting natin Sunday na para mahaba-haba. Okay, para mahaba-haba. Okay? So see you on Sunday. Ipo-post ko to dun sa YouTube ko. Mag-subscribe kayo para mapanood nyo. Okay? Okay po. Thank you. I hope you learned something. I hope you learned something today. Yes, Okay. I learned. Okay, that's good. That's good. You have a good night. Okay. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. God bless. Okay, God bless you. God bless you. Bye-bye. Okay.